Sobrang kaipalan eh. O, ito pa mga kababayan. Pag-usapan naman natin ito. Itong unang-unang problema ni Marcoleta. Bakit daw siya hindi isinama doon sa pangalan ng mga isi-survey? Bakit daw pang 36 siya? Naku, Marcoleta, hindi ka na nasanay. Kaya nga nung dinala ka ng unit team, natalo ka, alam mong hindi ka mananalo, aba, umatras, mga kababayan. Oh. Kulelat kasi. Social media at saka yung mainstream media, I was also personally victimized by certain survey firms. Nagsasurvey po sila. For example po, yung SWS, kailangan sabihin ko na po. Nag-survey po sila ng third quarter survey last year. And they listed 40 names, senatorial preferences. Nandito po sa akin, ibibigay ko po yung kopya po, reference ng ating committee. There are 40 names mentioned and indicated in that list. Ito po, Mr. Chair. Gusto ko lamang pong emphasize na dito sa apat na pong senatoriables po na kanilang ginamit dito sa survey na to, meron pong 6 na relatively unknown. Babasahin ko po ang pangalan. Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Floranda Muri, Danilo Ramos. Meron po naman 7 na sikat, Mr. Chair, pero hindi naman nagpahayag po ng pagtakbo bilang senador. Andiyan na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Franklin Drilon, dating Senador Richard Gordon, Harry Roque, dating Vice Presidente Robredo Maria Leonor, at saka po yung ating Secretary of Defense, Gilbert Chodoro. Pero po malinaw dito, Mr. Chair, hindi po nila ako nilagay dito sa 40. Pero no pong yung outcome pong ito ipalabas nila, number 36 po ako. Alam mo, Marcoleta, hindi, kung alam mong ikaw ay mananalo, hindi mo na dapat iniisip yan. Kasi alam mo sa sarili mo kapag ikaw mahal lang tao, pero pag hindi ka mahal lang tao dahil mukha kang demonyo, tapos politiko ka pa, di ba? Oy, sabi mo, paano mo nasabi mukha akong demonyo? Ulitin ko, tingnan mo yung itsura mo. Mukha kang demonyo. At epal na epal ka pa. Etong sinasabi niya, dun sa survey daw, nagpa-survey, 40 daw yung tao na nilagay doon, pero wala yung pangalan niya. Ngayon, nung matapos daw yung survey, saka daw isiniksik yung pangalan niya pang 36. Anong sabi sa kanya ni Dan Fernandez? Huwag ka mag-alala. Walang problema yan. Sa aking palagay, pang number 5 ka. Paano po mangyayari na ako po ay magiging number 36, hindi naman po kasalo rito. Ito po yung klase ng mga manipulative surveys na pinaniniwalaan po ng mga tao. Sana po hindi na lang nila ako sinama sapagkat wala naman ako rito. Sino po ba si Adonis Jerome? Teka lang. Teka, may magbabago ba, Marcoleta, kapag isinama ka o hindi? Diba, sabihin natin na nag-survey, wala yung pangalan mo sa 40. Palagay mo pag nag-survey ba, ikaw, Marcoleta, makakasama ka ba doon sa top 5 or top 12? Pwede. Pwede, GP. Bakit? Doon sila, pupunta sila doon sa isang pahayagan, doon sa isang mainstream din ata na, yon? Reddit ba yon? Hindi yon. Meron isang sa Facebook di ba? Na nagpa-survey doon, puro mga kababayan, survey ng mga DDS. Kasi yung page na yon ay para sa mga DDS. Biruin nyo, from 1 to 15, puro DDS ang nakapasok. Sigurado doon, pasok ka, Marcoleta. Nakalimutan ko, kinontent ko yun di ba? Sabi nila, puro DDS daw nakapasok sa top 12. Tiningnan ko saan survey to, survey sa page.
Damo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Floranda Modi, Mr. Kong Barbers, may kilala ka ba rito? Bakit naman po, hindi ko naman po pinagpipilitan na isama nila ako rito. Ang problema, hindi po ako kasama, Mr. Chair, pero nilagay po nila ako doon sa resulta, number 36 ako. Hindi naman po tatama ito. Ito po yung gusto nating i-address lahat. Hindi lamang po social media. We understand that your predicament, Thank you, Mr. Chair. Congressman Marcoleta. Bibigay ko po yung and the kopya para sa and the referensya po. representation also doesn't believe that. Because on my own assumption, nasa top 5 ka. So, Mr. Chairman, Ang lakas mga inis ni ni Dan Fernandez. This representation does not believe that. Sa akin kasing palagay, number 5 ka. Kawawang Marcoleta, ginagago lang ni Dan Fernandez. Di ba mga kababayan? Kasi para sa akin, anong inaangal-angal mo dyan, Marcoleta? Palibasa, wag na lang daw sana nilagay yung pangalan niya kasi kahiya-hiya. Number 36. sabi ni Dan Fernandez, para matapos na yan. Hindi ako naniniwala doon, pero sa assessment ko, number 5 ka. Parang sinabi niya, para matigil ka lang. Parang ang baby na inagawa ng lollipop. Ngangawa-ngawa ka dyan. Ito na, number 5 ka. Kulelat. Di ba? Sabi ni Ine, mabuhay ka Dan, galing mong mang-asar. Pero hindi napansin yun ni Marcoleta. Pero mga kababayan, si Dan Fernandez, si Marcoleta, may eksena yan sila na nagkakainitan sila dati. Nakalimutan ko lang kung saan ang hearing yun eh. Pati si Paduano, di ba? Mas madalas. Chairman, just Mr. Chair. kidding aside. No. Mr. Chair. Kidding aside. We have to tackle that issue as well, that being espoused by Congressman Marcoleta. So we will be inviting over in the next hearing, what survey firm is that? SWS and the Pars Asia. Ilan ba yan? Ito lang muna yung nakita ko. Because- At saka yung Manila Broadcasting Corporation. MBC. Because in the Hindi, mga kababayan, tingin ko naman, dito hindi na dapat dalin dito yung issue na yan. Kung may issue ka doon, kasi hindi naman ito, di ba? Sabi ni Brenda Barton, GP, with due respect, don't make fun of him, but it's funny. Sorry po talaga naman nakakatuwa naman kasi yung ginawa ni Dan Fernandez. Parang timang talaga tong si Marcoleta. Pero anyway, mga kababayan, doon po, nawala tuloy ako, Ma'am Brenda Barton, sa sasabihin ko. Nawala ako doon sa sasabihin ko. House resolution itself, the House resolution number 2147, it clearly states, Social media lang. Yeah. Medyo lang eh. Kaya yun lang yung topic natin. Okay, yung nakalimutan ko, sabi ko ganyan, hindi naman dapat dito sa avenue na to or sa venue na to, 'di ba? Tinatanong or sinasabi ni Marcoleta yung kanyang problema. Pwede naman niyang i-direct doon sa Pulse Asia. Pwede naman niyang targetin yung sinasabi niya Manila Broadcasting Company. Tama ba yung mga binanggit niya? Pwede siyang dumirect doon kung may problema siya. Hindi na kailangan, mga ka-GP Natics, na itong mga bagay na to na pwede naman siyang mag-direct doon, na pwede naman siya makipag-usap doon. Bakit kailangan niya pa na dumaan dito sa Kongreso? 'Di ba? Na para sabihin, ako nga dinaya niyan eh. Ako nga may issue dito. 'Di ba? Kung tutusin, isa kang abogado, yung bagay na yan, pwede ka nang dumiretso sa kanila, pwede ka nang shortcut. 'Di ba? Hindi mo na kailangan na piling victim diyan sa Kongreso kasi parang nakikita ko sobrang kaipalan. Yung mga bagay na pwede naman gawin na paraan, pwede naman gawa ng paraan pero ayaw niya. Dinadala pa dito yung issue. Sabi ko nga, mga kababayan, if you have issue,
Don't focus on the things that you don't have any control. 'Di ba? Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mong gawin. Bilang isang abogado, mahirap ba sa'yo, Marcoleta, na puntahan, kausapin ang pamunuan ng mga sinasabi mong survey na yan? Siguro alam mo naman kung sino yung may may-ari ng mga survey na yan. Hindi mo na kailangan pumunta dyan sa Kongreso. Ano ka, batang nagtatampo? Inagawan ng lollipop? Hindi po